Mag-live update tayo sa gera ng Israel at Hamas. Ilang kababayan nating nakaligtas sa pag-atake ng Hamas sa Tel Aviv ang personal na nakausap ng GMA Integrated News. Mula sa Netanya, Israel, live na nakatutok si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, ito pong Netanya, Israel ay katabi lang halos ng West Bank na kontrolado ng Palestine. Pero ang good news po, simula po nang dumating tayo dito sa Israel hanggang sa mga oras na ito, wala po tayo naririnig na sirens o babala at indikasyon na meron pong rocket na pinakawalan. Yan po ang pinagdarasal ng mga taga rito na sana magpatuloy. Pero ano't ano man ay nakahanda po ang Philippine Embassy para tulungan nga po ang ating mga kababayan. Kabilang na po dyan ang isang Pilipino na malubhang nasugatan noong October 7 na araw na umatake ang grupong Hamas sa Southern Israel. Sa ospital na ito sa Tel Aviv ko natunton ang Filipino caregiver na si Joey Pagsulingan. Nakaligtas si Joey sa unang bugso ng pag-atake ng Hamas sa Kibbutz Be'eri noong October 7. Kwento ni Joey, nasa magkahiwalay na bahagi sila ng bahay ng kanyang inaalagang Israeli nang sumalakay ang Hamas. Si Joey nakapagtago sa bomb shelter na ilang oras daw pilit na binubuksan ng Hamas. Andun na sila sa bahay namin eh. Ang dami nila eh. Ako lang naghahawak nung walang laki yung mamad. Ginawa ko, punta ko sa alaga ko. At sabi ko, inaya ko siya ilang beses hanggang talagang ayaw niya. Halos 15 oras daw siyang nagtago sa bomb shelter at kalaunan nakaamoy na siya ng usok. Sinusunog na pala ng Hamas ang kanilang bahay. Pero bago raw siya nakalabas ng shelter, biglang may kumatok muli. Mga nagpakilalang Israeli Defense Force ang mga ito. Pero dahil hindi pa rin kumbinsido si Joey, di niya ito binuksan. Doon na raw pinaputukan ng baril ng mga sundalo ang pintuan. Ang bala tumagos sa pintuan, tumama sa kanyang kaliwang braso at umabot sa kanyang buto. Ito, ang kamay ko, pagkatama, puro dugo. Napasigaw nga ako, medyo tumilapan ako, napasigaw ako. Makita niyo yung kwarto ko, talagang nagkalat ang dugo ko doon. Nirescue nila ako, first aid sa loob ng bahay. Nadala sa ospital si Joey, pero ang kanyang employer hindi nakaligtas sa pag-atake ng Hamas. First aid sa loob ng bahay. Tapos yung alaga ko nandun, nakita ko dun sa, nung ilabas na ako. Nakaupo siya dun sa isang plastic na upuan dun sa labas ng sa bakuran namin. Patay na. Miracle talaga na buhay pa akong ngayon. Yung mga hindi naniniwala na sa miracle dito ako. Patunay. Milagro talaga. Ang mga iba pang nakaligtas na Pilipino mula sa Southern Israel, inilipat na sa mga hotel at pasilidad sa gitna at hilagang bahagi ng bansa. Pero dahil nagkakaubusan na raw, naghahanap na ng iba pang mga pasilidad sa Jerusalem at iba pang bahagi ng Israel ang Philippine Embassy. Kahit mas tahimik ang sitwasyon sa ngayon, ayaw daw nilang magpakasiguro. Sa ngayon, ang kakumpetensya natin yung kanilang armed forces eh. Kasi maraming hotel parang sinisequester na nila para magamit ng mga sundalo. So kaya medyo nangangamba kami na baka maubusan tayo. So ba't mabuti may mga options tayong ganito. Kabilang sa mga miyembro ng Armed Forces ng Israel ngayon, ang ilang may dugong Pinoy na lumalaban sa frontlines. Sa kanilang hiling, di namin ipapakita ang kanilang pagkakakilanlan. Pero ang kanyang mga Pilipinong magulang, di raw maiwasang mag-alala. Si miss ko hindi siya makatulog. Dahil nga worried siya. Because he is in the front line. And if you'll see this rocket attack, this fighting, gunfire, and then that will be the start of worrying. Mel, papunta po ngayon ang Philippine Embassy officials at labor officials ng ating embahada sa Tel Aviv, sa Afula, Israel, upang kamustahin ang ilang Pilipino na ilang kababayan natin doon. Kamustahin ang lagay din ng ilang mga na-dislocate dahil sa kaguluhan na naroon po ngayon. At magpapatuloy po ang ating pagbabalita mula rito sa Israel at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nakatutok live mula sa Netanya sa Israel. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.